Ka-Express, Gilas Pilipinas versus China agad sa Asian Games. Isa na namang napakalaking laban ang nag-aantay sa Pilipinas dahil muling magkikita ang dalawang higante ng basketball sa Asia at sa pagkakataong ito, champion ng Gilas na nagtatanggol ng corona. Official na napunta ang Pilipinas at China sa Group C ng 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan kasama ang Bahrain at Kazakhstan. At ang malaking target ng Gilas, hindi lamang makipagsabayan, mag-champion ng dalawang sunod-sunod na Asian Games. Sa September 11, sisimula ng Pilipinas ang pagtatanggol ng titulo kontra Bahrain. Sa September 12 naman, Kazakhstan ang makakaharap pagkatapos ng isang araw na pahinga. September 14, ang pinaka-inaabangang rematch kontra China sa Aichi International Arena at siguradong hindi nakakalimot ang China sa nangyari sa Hangzhou 3 taon na ang nakalipas. Doon umabot ng 20 points ang lamang ng China. Pero gumawa ang Gilas ng isang makasaysayang pagbabalik. Sumabog si Justin Brownlee sa pinakamahalagang sandali at nagtapos na may 33 points habang ginulat ng Pilipinas ang host China 77-76 sa semifinals. Pagkatapos nun, tinalo ng Gilas ang Jordan 70-60 para tapusin ang 61 years na pag-aantay ng Pilipinas para sa gintong medalya sa Asian Games Basketball. So ngayon, panibagong hamon na naman. Mas pinaghandaan na ng SBP ang proseso sa pagpili ng roster. Humigit kumulang 30 players ang inilagay sa mahabang listahan para sa Asian Games upang magkaroon ng mas maraming pagpipilian si Coach Tim Cone at maiwasan ang mga problemang naranasan sa roster noong 2023. May mga mawawala tulad ni Dwight Ramos at AJ Edo dahil sa kanilang mga obligasyon sa Japan B-League, pero napakalalim pa rin na maaring pagpilian ng Pilipinas. Gustong makabawi ng China, gustong gumawa ng kasaysayan ng Gilas, ngayon pa lang, pwede nang markahan ang iyong petsa sa kalendaryo, September 14. Dahil sa araw na yan, muling magtatapat ang Gilas at China sa Asian Games. Hindi ito exhibition game, hindi ito tune-up game, at hindi rin ito basta simpleng laban sa group stage. Ito ang rematch ng isa sa pinakamalalaking tagumpay sa makabagong kasaysayan ng Philippine basketball. Sa official na draw, napunta ang defending champion na Pilipinas sa Group C kasama ang China, Bahrain at Kazakhstan. Sa format ng torneo, ang dalawang pinakamataas na kupunan sa bawat grupo kasama ang dalawang pinakamahusay na third place teams ang uusad sa knockout quarterfinals, kaya napakahalaga ng bawat laro sa preliminary round. Pero aminin natin, kapag nakita ng isang Pilipinong basketball fan ang salitang China, iba agad ang dating. Dahil hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala natin ang October 4, 2023, semifinals ng Hangzhou Asian Games. Host country ang China, punong-puno ang arena. At halos tapos na ang laban nang umabot sa 20 points ang lamang ng Chinese. Pero may isang lalaking ayaw pumayag, Justin Brownlee. Sa mga huling minuto, parang naging personal na misyon ni JB ang buhati ng Pilipinas. Lamang pa ang China, 76-67. May humigit kumulang 3 minutes na lamang bago nagtala ang Gilas ng nakakagulat na 10-0 run para tapusin ang laro. Si JB ang umiscore ng huling 8 puntos ng Pilipinas, kabilang ang dalawang pinakamalalaking three-pointer, at nakatakas ang Gilas sa 77-76 na panalo. Nagtapos si JB ng may 33 points, 5 rebounds and 4 assists. Yan ang klase ng laro na hindi mo basta makakalimutan at siguradong hindi yun nakakalimutan ng China. Sarili nilang teritoryo, malaki ang kanilang lamang, kontrolado nila ang halos buong laro. Pagkatapos, dumating si Brownlee. Matapos yun, tinalo ng Gilas ang Jordan 70-60 sa gold medal game at tinapos ang 61 years na pagkauhaw ng Philippine men's basketball sa kampyonato ng Asian Games. Kaya ibang-iba na ngayon ang mentalidad papasok sa Nagoya. Noong 2023, ang Pilipinas ay naghabol. Ngayon, Pilipinas na ang hinahabol. Tayo na ang defending champion at malaki ang nagbabago niyan. Bawat contender ay kailangang magdala ng mas mabuti laban sa Gilas dahil napatunayan na ng Pilipinas na kaya nitong mabuhay at manalo sa matinding pressure ng knockout basketball. Pero mas interesting pa rin ang ginawa ng SBP bago pa man magsimula ang torneo. Sa nauna nang sinabi ni Coach Tim Cone na bumuo sila ng humigit kumulang 30-man long list para sa Asian Games, hindi ibig sabihin nito na garantisado makakalaro ang lahat ng nasa listahan. Ang layunin ay bigyan ang coaching staff ng mas malawak na pagpipilian habang hinihintay ang mga patakaran sa eligibility at availability ng mga manlalaro.
Napakahalaga niyan dahil natuto na ang Gilas sa nangyari noong 2023. Noong sa Hangzhou, nagkaroon ng problema sa eligibility at napilitang mag-adjust ng mabilis ang coaching staff, kaya sa pagkakataong ito ayaw nang mahuli ng Pilipinas. At tingnan natin ang ilan sa mga pangalan at posibilidad sa pinalawak na Gilas team. Nananatiling sentro ng programa si Justin Brownie. Si Junmar Fajardo ay nananatiling isa sa pinakadominanting Pinoy bigman ng kanyang henerasyon. Si Scotty Thompson ay nagbibigay ng rebounding, depensa, energy at playmaking. Si Sergio Perez ay nagbibigay ng bilis at pressure. Si Chris Newsome ay nagbibigay ng depensa sa perimeter at versatility. Sina Carl Tamayo at Kevin Cabao naman ang kumakatawan sa susunod na henerasyon ng Gilas forwards. Kasama rin si Mike Phillips sa mga pinalawak na pagpipilian para sa Asian Games matapos siyang mabigyan ng local classification ng FIBA, habang particular ding binabanggit ni Coach Tim si Justin Aranya bilang bahagi ng long list. At may iba pang posibilidad, sina Cedric Bearfield at Brandon Bates ay kabilang din sa mga idinagdag sa 30-man Asian Games list, habang hindi isinama si Jordan Clarkson para sa kampanyang ito. At andyan din ang sitwasyon ni Benny Boatwright, kasama si Boatwright sa Asian Games long list, habang nagpapatuloy ang proseso ng kanyang naturalization na maaaring magbigay sa Pilipinas ng isa pang sandata sa frontcourt depende sa kanyang eligibility at final na status. So isipin natin ang maaaring mabuo kapag nagamit ni Coach Tim ng tama ang lahat ng available na piyesa: tangkad, shooting, kakayahang magpalit-palit sa depensa, maraming kayang humawak ng bola, maraming big men, at maraming manalarong may kananasan na sa international basketball. Pero may hamon din, hindi magiging available sina Dwight Ramos at AJ Edo para sa Asian Games dahil sa conflict sa kanilang Japan B-League commitments. Nakatakda silang lumahok sa B-League Manila Games sa September 9 at 10 na direktang sumasalungat sa schedule ng Asian Games basketball. Malaking pagkawala yun, isa si Dwight sa pinakamaasahang two-way wings ng Gilas. Si AJ naman ay nagbibigay ng rim protection, haba at athleticism. Pero ito mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng 30-man long list. Hindi pwedeng umasa ang national team sa 12 na pangalan lamang. At kung may isang bagay na napatunayan ng championship run noong 2023 Asian Games, ay ito yon. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit napakahalaga ng laban kontra China at group stage pa lamang. Nananatiling isa ang China sa mga traditional na makapangyarihan ng Asian basketball. May tangkad sila, may mahusay na big men, disiplinadong guards at sistemang kayang parusahan ang mga kupunang mahina sa half-court execution. Pero hindi na katulad ng dati ang psychological advantage nila kontra Gilas. Dahil nakapasok na ang Gilas sa teritoryo ng China, hinarap sila sa harap mismo ng kanilang mga kababayan, nabaon ng 20 points at tinalo pa rin sila.